Yes. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Salamat po sa Panginoon. It's always a beautiful picture every time I'm here because I see the people of God na kung saan ay may puso para sumamba at i-offer yung atin pong mga buhay as living sacrifices. At nawa po ay ito yung kasiyahan natin, no, na linggo-linggo magkakasama po tayo sa iisang lugar. Worship is our lifestyle. At ito po ay ginagawa naman natin once a week na sama-sama nating sambahin ng Panginoon. At sa umaga pong ito ay nawa tayo po ay handa na marinig ang tinig ng Panginoon. Higit sa lahat ay sundin kung ano man po ang ating mapag-aaralan ngayong umaga. So let me read once again only the first 4 verses ng text na ating pong pag-aaralan before we commit to the Lord our study of His Word. 1 Samuel chapter 15. Let me read verses 1 to 6 na lang po. Ayan. Samuel told Saul, "The Lord sent me to anoint you as king over His people, Israel. Now listen to the words of the Lord. This is what the Lord of armies says. I witnessed what the Amalekites did to the Israelites when they opposed them along the way as they were coming out of Egypt. Now go and attack the Amalekites and completely destroy everything they have. Do not spare them. Kill men and women, infants and nursing babies, oxen and sheep, camels and donkeys." Then Saul summoned the troops and counted them at Telaim, 200,000 foot soldiers and 10,000 men from Judah. Saul came to the city of Amalek and set up an ambush in the wadi. He warned the Kenites, "Since you showed kindness to all the Israelites when they came out of Egypt, go on and leave. Get away from the Amalekites, or I'll sweep you away with them." So the Kenites withdrew from the Amalekites. Tayo po ay manalangin. Opo, Ama, salamat po muli sa isa na namang pribilehiyo na sama-sama po kaming makapag-aral ng iyong buhay na salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sapagkat hindi po namin ito kayang maunawaan kung wala po ang iyong gabay ng iyong banal na Espiritu. Bigyan niyo po nawa kami ng pagpapakumbaba sa aming puso at pagiging handa po na makinig ng iyong tinig. Gabayin mo po ang iyong lingkod at ang iyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. I was actually meditating tungkol po sa ating tema this year na Walk by the Spirit. Right, it's here sa ating pong tarpaulin. At sabi ko po, ang sarap pangarapin na tayong lahat ay tunay na lalakad ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. Amen po? Ang sarap po sigurong makita talaga na ang bawat isa sa atin, walang maiiwan po sa atin. Pero sa isip ko po, kahit gaano kaganda yung tema natin year after year, hindi po ito mapangyayari kung hindi tayo magiging humble enough to obey the Lord. This is why ito po yung topic na aking napili ngayong umaga, to preach about obedience. Ito yung pinakamalaking problema na kinakaharap ng maraming mga mananampalataya sa panahon ngayon. Marami yung gustong makinig, laging present, talagang nandun yung passion to listen, but when it comes to obedience, dito po tayong lahat, there's no exemption. Tayong lahat ay nag-struggle sa pagsunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. I entitled our message this morning as Total Obedience is What Counts. Again, total obedience or total surrender is what counts. Tingnan po natin ito kung gaano ito katotoo sa buhay ni King Saul, ang pinakaunang hari na kung saan ay itinalaga ng Panginoon sa bayan ng Israel. Point number 1, tingnan po natin yung command na inuutos po dito. Ano po ba yung specific na command na ibinigay kay King Saul? And I hope lahat po tayo ay familiar naman po somehow sa history ng Israel, especially sa pagtatalaga po, paano nagsimula si King Saul bilang unang-unang hari ng bayan ng Israel. So bago po ibigay itong specific command na ito, bago siya ibigay ni Samuel, Samuel reminds Saul that it is the Lord who anointed him to be king over. So kumbaga parang ipinaalala ni Samuel kay Saul na meron man siyang authority bilang hari, pero yung authority niya ay under lamang sa greatest authority o yung pinakang highest authority, which is ang atin pong Panginoong Diyos, na siya ang nagmamay-ari sa bayan ng Israel. Ipinaalala ni Samuel na bagaman siya po yung hari, ang Diyos pa rin ang may karapatan sa lahat ng bagay at ang Diyos pa rin ang dapat natin pong sundin.
So si Saul po ay isa lamang pong steward ng Panginoon bilang hari ng Israel that time upang pangalagaan ang bayan ng Israel. And also Samuel emphasizes that Saul ought to obey. Ano daw po? To obey the voice of the Lord. Mapapansin natin sa verse 1 pa lang, magkakaroon na po tayo dyan ng pinakang clue. Ano po yung gustong bigyan ng diin or ano po yung mga bagay na magaganap sa mga susunod na talata. So binigyang diin ni Samuel that Samuel, you have to obey the voice of the Lord. At makikita natin sa mga susunod na kaganapan kung papaano pong itatrato ni Saul, paano niya i-handle, paano niya irerespeto yung salita ng ating Panginoon. So ano po yung command dyan? Matatagpuan natin in verse 3. Sabi, "Go and smite Amalek and utterly destroy all." Sabi niya, all that they have. At sabi pa doon, spare them not. So yung salita pong utterly destroy, ito po ay ginamit 7 times in this account. At ang idea po talaga nito is total and complete judgment. So wala nang mas lilinaw pa sa salitang all. Ibig sabihin, everything. Tapos binigyan pa niya ng karugtong na spare them not. So kumbaga napakalinaw po ng ipinag-uutos dito ng Panginoon kay King Saul at that time. At syempre, ang Panginoon hindi po siya basta lang nag-uutos na walang dahilan, walang sapat at mabuting kadahilanan. So binigay din po yung reason dito ng Panginoon kung bakit ito ay kanyang ipinapagawa kay King Saul. It was God giving vengeance for His people. So kumbaga sa panahon na kung saan ay, mamaya babalikan po natin yun, no? Ito ay kapamaraanan ng Panginoon upang ipakita yung judgment sa ginawa po ng mga Amalekites during the time na kakalabas lamang po ng Israel sa bayan ng Egypt. Di po ba naalala natin yon in Exodus chapter 17, also in Deuteronomy 25, 17 to 19. So kung nagtitake note po kayo, diyan po natin makikita yung mga account kung saan ni-review ni Samuel ano po ba yung nangyari nung mga panahon na yon, bakit ito pinagawa ng Lord. So ano po ba ang kanilang ginawa? Kung atin pong maalala, yung mga Amalekites po, sila po ang unang-unang umatake sa mga Israelita after po nilang makatakas sa bayan ng Israel. And it was actually 100 years ago. So matagal na panahon na po yung nakalilipas. Pero naalala pa rin ng Panginoon yung ginawa, yung kasuklam-suklam na ginawa ng mga Amalekites sa kawawang mga Israelita nung sila po ay naglalakbay doon sa wilderness. The Amalekites committed a terrible sin against Israel. When the nation was weak and vulnerable, the Amalekites attacked the weakest and most vulnerable of the nation. At ginawa po nila ito without any provocation, walang reason except for violence and greed. Kumbaga talagang kawawang-kawawa po talaga nung unang panahon yung mga Israelita sapagkat ganito po ang kanilang character. Mga kapatid, God hates it when the strong take cruel advantage over the weak. Especially if it is God's people. Kaya talagang nung mga panahon na yun, galit na galit ang Panginoon sa ginawa ng mga Amalekites. Kaya noon pa man, sinabi na ng Lord na mangyayari ito. Ipapagawa ng Panginoon ito. Na dadating yung panahon, ipapa-wipe out niya lahat ng mga Amalekites. Balikan po natin sa Exodus chapter 17, 14 to 16. Diyan po natin mababasa na noon pa man, 100 years ago, ni-prophesy na ng Lord na gagawin niya daw po ito. Dahil nga po sa kasuklam na ginawa ng mga Amalekites. Pero sa kabilang banda, meron po diyang in-spare. Sino daw po yung in-spare? Sa verse 6, yung mga Kenites naman. So binigyan sila ng warning na umalis kayo sa lugar na yan. Okay, sapagkat lahat ng mga nariyan ay ipinag-uutos ng Panginoon na tupukin. Sapagkat maalala rin po natin na yung mga Kenites, sila po ay nagmula sa lipi ni Jethro. Father-in-law po si Jethro ni Moses. At yung Kenites po, yan po ay malapit na parang kaibigan ng mga Israelita. From time to time, sila yung tumutulong sa mga Israelites. And even nung time na sila po ay naglalakbay sa wilderness, may mga Kenites po na sumama sa kanila. At sila yung naging guide ng mga Israelites para po sila ay, as they wander, dun po sa wilderness. So, friendship yan po sila, no? Kaya sabi, sige, spare namin kayo kasi nung unang panahon, naalala namin ang kabutihan na ginawa nyo sa mga Israelites. While the Amalekites, sila po yung tutupukin dahil sa kanilang ginawa sa kanila. Okay?
So makikita natin na ito po initially yung ginawa ni King Saul at ginather niya yung 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. At this point in time, Saul was like a capable military leader. Bilang isang hari, no? Alam niya kung paanong mag-strategize sa war at may mga pagkakataon na sinabi dito na meron silang, hindi sila basta sumusugod. May mga times kailangan nila maghintay. Kumbaga, part po yun ng kanilang strategy bilang pagsunod sa ipinag-uutos ng atin pong Panginoon. Now, before we continue, tayo po mga kapatid, ano po yung mga specific command ng Lord na sinusubukan niyo po ngayon na masunod, na i-work out? Okay? So whenever we read the Bible, whenever we study, nakikinig tayo ng mga preachings, may mga online Bible studies tayo, ang dami po nating maririnig doon na ipinag-uutos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So sa lahat ng yun na ating napapakinggan, week after week, ano po doon yung mga specific command na sinusubukan natin, pinagsisikapan natin sa biyaya ng Lord na magawa? Okay? Nakakatuwa, no? Meron pong iba sa atin, narinig nila yung utos ng Panginoon na maging bahagi ng pagpapanalanginan ng iglesia. At nakikita ko yung effort po ng ilan, no, na kung saan ay, alam nilang ito yung malinaw na kalooban ng Panginoon. Maging bahagi tayo, manalangin tayo bilang isang iglesia. At yun po ang kanilang pinagsisikapan little by little to be part of our prayer meeting and prayer gatherings, yung mga prayer night natin, okay? Even yung mga prayers sa atin pong organizational fellowship. And I do believe, no, marami pa po yan, iba't ibang specific commands sa iba't ibang area ng ating mga buhay na I hope sa biyaya ng Panginoon ay pinagsisikapan po natin na masunod. Now, ano naman po yung mga command na talagang nag-struggle tayong sundin ngayon? Meron po ba kayong mga command na, Lord, alam ko gusto mo to pero sa ngayon nahihirapan po akong sundin? So siguro, no, sa iba't ibang bahagi din po ng buhay natin ay nararanasan po natin ito, no? Nag-struggle po talaga tayo. Pero the thing is, it's good kung meron na pong na plant na desire sa ating puso. Ang masama po is, alam mo na yung command ng Lord, pero wala man lang struggle sa puso natin. Wala man lang tayong desire na sundin ito. So it's good na meron na pong na itanim sa puso natin na talagang somehow papunta na tayo doon. That's the reason why we struggle. Without the struggle, for sure, wala pong passion sa ating mga puso. When we talk about God's commandments, ano po ang inyong nararamdaman? Do you feel pressured? Ay na naman, utos na naman, no? Linggo-linggo na lang may utos sa amin. Hindi ko pa nga nagagawa yung utos last week. May isa na namang utos ngayong week na to. Do you feel pressured? Do you feel irritated? Malungkot po ba tayo whenever we think about God's commandments or we feel hopeless? Kasi feeling natin, parang sa 10 commandments pa nga lang, palpak na ako sa siyam. Paano pa yung additional week after week may nadadagdag? Or we see God's commands as opportunity to worship and honor Him. Sana ganun po natin nakikita, no? Hindi po siya parang kabigatan. Kumbaga nakikita natin yung utos ng Panginoon bilang kapamaraanan para mas maluwalhati natin siya. At gagawin natin siya out of our love for the Lord. Kasi yung commands ng Lord, yung pagsunod po sa Panginoon, hindi po siya paraan para maligtas tayo. Kasi wala po sa atin ang makaka-perfect ng command ng Lord. So siya ngayon ay binibigay ng Panginoon, ngayong ligtas na tayo, bilang paraan para maluwalhati natin ng Panginoon. At mas masarap po itong gawin if gagawin natin siya out of love, hindi po out of duty. So sana po, no, ito yung nararamdaman natin when we think about the commandments of the Lord for us to give God greater glory sa pamagitan ng atin pong mga buhay. So that's number 1, no? I hope malinaw po sa atin ano yung ipinag-uutos ng Lord. Kasi kay King Saul, mamaya, tingnan natin kung naging malinaw kaya sa kanya yung pinag-uutos ng Panginoon. So another letter C, number 2, the compliance. Ayan, compliance. Paano ba ang tamang pronunciation? So sumunod po ba si Saul sa ipinag-uutos ng Panginoon? Tingin niyo po. Yes, no, or yes and no. Sa verse 7, sabi po dyan, he smote the Amalekites from Havilah up to Shur. So verse 7, wow, parang sumunod si King Saul kasi yun naman yung pinagawa ng Panginoon. Pagdating sa verse 8, at verse 15, sabi, kinuha niya si Agag, yung hari po ng mga Amalekites. Kinuha niya at iniwan niyang buhay. He utterly destroyed everything. Sabi doon sa unang report
Okay, kasi mamaya makikita natin kung totoo rin po ba yung report na yan. Pero hindi niya pinatay yung pinakang hari nila. Pagdating sa verse 9, sabi po dyan, Saul and the people spared Agag, tapos pati yung mga best of the sheep, yung oxen, yung fatlings, yung lambs, at lahat ng mga mabubuti sa kanilang paningin. Hindi po nila utterly dinestroy. So again, sinunod po ba ni King Saul ang ipinag-uutos ng Panginoon? Obviously, no. Saul did not really obey the Lord. At ang tanong, bakit po kaya malaking problema itong ginawa ni King Saul bilang hari na hindi niya sinunod ang pinag-uutos ng Panginoon? Unang-una, of course, it is a direct disobedience. Kasi sabi nga po natin kanina, no, crystal clear, self-explanatory. Kahit ang isang bata, mauunawaan niya kung ano yung gustong ipagawa ng Panginoon. Pero hindi ito sinunod ng buo ni King Saul. Pangalawa, because of Saul's foolish action, dahil sa kanyang kasalanan, nagkaroon din ng license yung kanyang mga troops, yung kanyang nasasakupan para i-plunder yung kanilang mga conquered foes. Because he consented. Instead of doing something, ikaw yung hari, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Nasa iyo yung command para ilatag mo, ipatupad mo yung specific na command ng Panginoon. Pero wala siyang ginawa. Hindi niya pinigilan yung mga tao. So para sa kanila, nakita nila as license, hindi naman tayo pinagalitan ng hari, gawin natin to. So di po ba, merong domino effect yung kanyang pagsuway sa Panginoon. And thirdly, ang act na ito ay taliwas sa purpose ng Panginoon at that time. Kasi yung pagsugod po nila sa mga Amalekites, hindi po sila naroon para plunder. Although that's a normal thing, na kapag sila po ay sumasalakay sa iba't ibang mga bayan, pag may pinapagawa ang Panginoon, part yon ng kanila pong bayad sa kanila, yung pagkuha ng mga naiipon nilang mga magagandang bagay po. No? Pero they were not there for plunder. Hindi sila nandun para magkasiyahan. Inutos yun ng Panginoon as God's form of judgment para sa mga Amalekites. So basically, these people do not reflect the heart of God. Iba yung nasa puso nila. Ang gusto lamang nilang gawin ay yung gusto nilang gawin, yung maganda sa kanilang paningin. Pero hindi nila nakuha yung puso ng Panginoon, yung intention ng Panginoon kung bakit ito ipinagawa sa kanila. And pang-apat, they obeyed only as far as they suited them. Tama po? They did not obey God at all. Ang sinunod nila, yung sarili nilang inclination, yung maganda sa kanilang paningin. Both in sparing the good and destroying the worthless. So, beloved, sadly, this is also true kahit tayo po ay mga mananampalataya na. Tama po? Nasasalamin po ba natin yung buhay natin sa buhay ni Apostle Paul, ni King Saul? Maraming mga pagkakataon, sinusuway natin ang kalooban ng Panginoon. Many times, we also only follow Him when it suits us. Nagtatago tayo sa baluti ng Kristyanismo, pero ang totoo, sarili pa rin pala natin yung ating Panginoon. Bakit? Kasi evident sa ating action. Evident sa ating pamumuhay. Sino yung nasusunod? Let's say for example, this week na lang po. Sa week na ito, sa mga decision making natin, sino po yung mas madalas na nasunod? Yung gusto ba ng Panginoon or yung gusto po natin? Sa buong buwan ng May, matatapos na po ang May, sino po yung mas nasunod sa ating pong buwan na ito? Ang kalooban ba ng Panginoon or yung kalooban natin? Sa buong buhay natin, sino madalas yung totoong nasusunod? Talaga bang meron tayong total surrender sa kanyang kalooban na kapag meron ng conflict between His will and our will, kinakalimutan natin yung atin para masunod yung Kanya? Alin po dun yung totoo sa ating buhay, mga kapatid? Si Jesus na po ba talaga ang Lord ng atin pong buhay? Or, sinusunod lamang natin siya kapag convenient? Kasi maaraw ngayon, sige, church tayo. Pero malapit na yung June. Susunod pa rin po ba tayo kahit umuulan? Or parang Mujako, di ba? Natakot tayong dumami. Pag nabasa, dadami ka. So, kumusta po tayo sa pagsunod sa Panginoon? Yung totoo, kapatid. Do you only obey God when it is convenient on our part?
Pero kapag nagdi-demand na ng sacrifices, Lord, medyo mabigat na yung hinihingi sa akin. Parang sila na lang muna. Diba? Sasabihin natin noon, Lord, magkaroon lang kami ng sasakyan. Lagi na kaming a-attend sa church, umulan man, umaraw. Binigyan ka ng sasakyan. Umuulan. Ay, inconvenient. Kahit may sasakyan ka naman. Samantalang yung iba, di po ba, narinig natin yung mga balita sa mga province, ilang oras naglalakad. Makapunta lang ng church. And mind you, kapatid, hindi mga young people yung pinag-uusapan natin doon. Mga may edad na. Di po ba? Naglalakad sila para lang maka-church. Even it is inconvenient in their part, they followed the Lord. Paano po tayo? Kapag ka nag-struggle tayo sa study, how do you handle that, young people? Paano nyo binabalanse yung study and obedience to the Lord? Young professionals, pag nagkakaroon ng conflict sa work, alam nyo po, natutuwa ko, ang daming mga young professionals na advance pa lang, nagpa-file na ng leave. File? Naging P, no? Nagpa-file na ng leave. Bakit? Kasi gano'n nila binabalanse yung work at saka yung kanilang pagnanais na lumago sa pagsaserve sa Panginoon. So, umusunod lang po ba tayo when convenient? Paano pag nagdi-demand na ng, malaki na yung pamasahe namin. Wag na muna. So marami tayong mga reasons po, no? So, sumusunod lang po ba tayo kapag nami-measure natin yung outcome ng isang bagay? Pero pag hindi natin makita, parang ang labo naman nila dyan. Bahala na muna sila dyan. Ayoko muna. Sumusunod lang po ba tayo if it will boost our ego? Pupunta ako sa ministry na yan kasi magiging sikat ako. Titingnan ako ng mga tao. Pero pag yung ministry, mainit dyan, patago, walang makakita sa akin, walang magkukomment sa akin, no, hindi na ako susunod. Asan po tayo doon, mga kapatid? Kasi pag sumusunod lamang po tayo, if it suits us, baka po hindi pa po natin, kagaya ni King Saul, na unawaan what it means to obey the Lord. What it means to call Jesus as our Lord. We call Him Lord. Do you call Him Lord? Amen. And calling Him Lord means we have to surrender our lives, our will to Him. At yan po ay araw-araw. Not only when Sunday. Ito ay ating lifestyle. No? Yes, mayroong struggle. That's the reality of Christian life. Yung mga nag-struggle, sa isang banda, wag po kayo masyadong malungkot. Ang ibig sabihin lamang po doon, kumikilos yung banal na spirito sa buhay nyo to give conviction. Kasi iba na po yung buhay natin . Pag naging mananampalataya ka, mag-iiba na yung pagtingin mo sa mga bagay-bagay. Yung mga bagay na dati hindi mo na-enjoy, paglilingkod sa Panginoon, pagpe-pray, pagbabasa ng Bible, okay, pag-worship sa Lord, mapapansin mo, ngayong Kristiyano ka na nahahatak ka na palapit sa Panginoon at palapit sa mga gawain para sa Panginoon. So if there's a struggle, it's a good thing, it's a good start. Kaysa yung totally wala kang pakialam. Okay? So ang pag-pray lang natin, tulungan tayo patuloy ng Panginoon na magtagumpay yung pagsunod natin sa Kanya at hindi yung sarili nating kalooban. Because, sabi natin dito, half-hearted obedience is disobedience. Very clear sa buhay ni King Saul. Huwag tayong maging masaya kung 80% nakakasunod tayo pero 20% may natitira. Kasi sa pananaw ni Lord, it's still disobedience. Half-hearted obedience is disobedience. So ngayon, tingnan natin point number 3. Ano po yung naging consequence ng kanyang pagsuway sa kalooban ng Panginoon? So marami po yung maaaring maging dulot, mga kapatid. Unang-una, disobedience hurt others. So ang unang-una nasasaktan, sino po? Sabi sa verse 10 to 11, the Lord was displeased. He repented. Nalungkot ang Panginoon sa ginawa ni King Saul. God's heart was broken over Saul's disobedience. Now, hindi po sinabing nagrepent si Lord dito ng pagtatalaga kay King Saul dahil hindi ni Lord alam na mangyayari. Hindi po nagulat si Lord na, what? Ginawa ko pa naman siyang hari, hindi ko alam na gagawin niya to. Hindi po ganun yung ibig sabihin ng repented dyan. This is actually an anthropomorphism. Kumbaga, ito po ay paggamit ng human language para ipaunawa sa atin yung lungkot na naranasan ng Panginoon dahil sa kasalanan at pag-dishonor ni King Saul sa Panginoon. So imagine, bakit kaya talagang lungkot na lungkot si Lord dito? Kung babalikan po natin yung history ng buhay ni King Saul, napaka-humble po niya na nagsimula.
Hindi po siya ma-pride nung siya po ay nagsisimula pa lang na i-anoint bilang kauna-unahang hari ng Israel. But now, nabaliktad. He was so bold in his own way in disobeying God. Nag-start siyang mapagpakumbaba, but he ends up na mapagmataas at masuwayin sa Panginoon. Meron po ba dito mga magulang na nagpalaki ng inyong anak, tapos noong mga bata pa, no, ang babait. Pero nung lumaki, ang hirap i-handle. Parang naging mga suwail, palasagot, matigas ang ulo. So imagine that feeling. Imagine the feeling na nasasaktan yung mga magulang kasi naalala na lang nila noong mga panahon na mababait pa kayo, magkakasundo pa kayo bilang magkakapatid. Pero nung lumaki, wala. Hindi na sumusunod sa magulang. So you multiply that 1,000,000 times. Ganun ang nararamdaman ng Panginoon. That is how grieved the Lord is. Nung makita niya si King Saul, who started humble, pero end up na mataas yung kanyang pride. So hindi lang si Lord yung nasaktan niya. Pangalawa, sabi sa verse 11, si Samuel din. The servant of God was grieved. At alam niyo po ano nangyari daw kay Samuel? Sabi sa text, umiyak siya all night. Talagang iniyak niya sa Panginoon. Lord, siguro nung time na yun, hindi maunawaan ni Samuel. Sa perspective ni Lord, alam niya yun talaga na mangyari na po agad. Pero sa perspective ni Samuel, hindi niya siguro lubos inakala na ganun yung mangyayari. Na itong mapagpakumbabang taong ito, na kanyang inanoint, ikaw magiging unang-unang hari ng Israel, who started humble. Halos nagtatago nga siya noong mga panahon na yun eh. Ayaw nga niya eh. Pero nung tinawag siya, di ba, siya yung pinakamataas, no? Pinakamatangkad daw, good-looking si King Saul. At ginawa siyang hari noong mga panahon na yun. So lungkot na lungkot si Samuel na makita niya si King Saul na ganito na po nang nangyari. Yes, mga kapatid, even us, bilang mga servant of God, it grieves us every time we see a brethren in the Lord disobeying a clear will of God. Of course, hindi lang kami bilang servant of the Lord. I know, all of us as a church. Yun ang nararamdaman natin. Tama po. Kapag nakikita natin, hindi lang yung bawat isa, lalong-lalo na yung sarili nating buhay, na alam nating hindi natin nasusunod ang malinaw na kalooban ng Panginoon. And you know what? There are actually so many things that grieves us as servant of God in relation to the church. Nagigrieve na nga ako kasi single ako. Tapos madadagdagan pa ng okay? Madadagdagan pa ng mga maraming kalungkutan. Hindi po madali ang maging isang manggagawa ng Panginoon. Pero you know what, church? Mas matutulungan niyo po na maging magaan yung mga bagay na ito kung magiging obedient tayo sa salita ng Panginoon. Yun lang din naman po yung pangarap namin para sa bawat isa sa atin. Okay? Na tayo ay patuloy na maging mapagpakumbaba. Especially pag malinaw na. Pag malinaw na, wag na nating pagtaluhan. Wag na nating pag-usapan. Andun na eh. Nasa salita na ng Panginoon. Hindi na ito yung something to discuss about para makita natin kung saan tayo magkakaroon ng magko-consent. No. Pag crystal clear, it is what it is. The only thing we have to do is to surrender. So kapag ginawa po natin yung church, mas magiging madali, hindi lang sa amin bilang lingkod ng Panginoon, yung aming pong trabaho, yung aming pong commitment to the Lord, yung aming calling. Even sa atin buong church. Imagine a church na obedient sa Panginoon. Napakasarap po nun mga kapatid. Pero baliktarin natin. Imagine a church who is disobedient to the Lord. Talagang magigrieve po tayo. Alam niyo po, kahit hindi niyo na po kami i-consider, kasi mababaw na motivation yun kapag tao lang yung tinignan natin. Ang lagi na lang po sana natin i-consider, how we can please the Lord. Yun po yun Yun yung soul motivation natin. Kasi yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Magamit niya yung ating buhay para siya ay maluwalhati sa pamagitan ng ating pagsunod. So tandaan natin, kapatid, if we are claiming that we are Christian, pero disobedient tayo sa Lord, hindi mo lang sinasaktan unang-una yung sarili mo. Bahagi ka na ng church Hindi mo na yun maiaalis. Yun ang ating theology. You are part of the body of Christ. So when you are living in disobedience, you are hurting the body of Christ.
So ganun po pala yung kalawak. Hindi mo siya pwedeng i-separate na, buhay ko to eh. Huwag niyo akong pakialaman. Hindi na ganun yung buhay natin, kapatid. You are part of the church. Whatever you do, pag you are living in disobedience, you are hurting God and you are hurting the body of Christ. Pangalawa, disobedience is a sign of pride. Yung pala ay reflection na lang. Okay, ng mas malalim na problema. Pansinin natin in verse 12 to 13. Tingnan po natin yung naging attitude ni King Saul. After niyang sugurin yung mga Amalekites, pagbalik, nagtayo siya ng monument para sa kanyang sarili. He wants to take pride of his victory. Gusto niyang makashare at makakuha ng glory na dapat para lang sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ang nagbigay ng tagumpay sa kanila. At hindi ito sa pamagitan ng kanyang sarili. So sabi nga po natin, ang layo na niya. Pagbabalikan natin, sa chapter 15 po tayo, no? Balik po kayo ng konti sa chapter 9, verse 21. Very humble yung opinion niya at that time sa kanyang sarili. Sabi niya, kami yung pinakang least sa tribe na ito. Even yung family namin, yung pinakamababa. Ganun ka-humble yung simula niya. Pagdating sa chapter 10, verse 22, ito yung sinasabi ko kanina na talagang mahiyain po si King Saul. Pero the years, the military victories, the prestige of the throne of Israel have all revealed the pride in Saul's heart. So ang layo-layo na niya kung saan po siya nagsimula. So his disobedience is actually epekto na lamang po pala nung namumuo at naipon na pride sa kanyang puso. Tsaka tingnan po natin yung takbo ng story. He even acted as if nothing is wrong. Talagang pagsalubong niya kay Samuel, okay. Sinunod ko yung utos ng Panginoon. He exclaimed, I have performed the commandment of the Lord. Talagang, yun ang tingin niya. Tapos na. What's next? Parang ganon. Verse 13. He gets blinded by his own pride. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kapag talagang hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Kung lagi tayong sumusuway, ibinabaliwala po natin, lalong-lalo na, yung mga, again, let me use the word crystal clear. Nandun na. Malinaw na yung kalooban ng Lord. Kasi nag-iipon po pala tayo ng pride sa atin pong mga puso. At kapag ganun na naging sistema natin, kagaya ni King Saul, aabot tayo sa point that we get blinded sa ating sariling kasalanan. Hindi mo na makikita. May kasalanan ka na palang ginagawa. You get used to it. Magiging manhid ka na. Na ito pong kadalasang mangyayari dyan. Kapag may taong nag-remind sa'yo, magagalit ka pa dun sa tao. Kasi para sa'yo, wala ka namang problema na ginagawa. So sana wag po tayong umabot sa punto na yon ng ating buhay. That we get so blinded by our pride dahil sa consistent disobedience natin sa Panginoon na hindi na natin nakikita. Sana hanggat may still small voice ng Holy Spirit, makinig na tayo, sumunod na po tayo. Habang may mga servant of God ginagamit to remind us, matuto na po tayong magpakumbaba upang hindi tayo mauwi sa gantong antas ng pagmamataas at pagkabulag spiritually. So pangatlo, disobedience weakens our personal accountability to sin. So ito po yung nangyari po dito sa verse 13 hanggang 15. So ano pong ginawa ngayon ni King Saul? Para sa kanya, wala siyang maling ginawa. So sinisi pa niya yung ibang tao, yung kanyang mga nasasakupan, instead of taking accountability. Kasi siya yung hari. Meron siyang command and responsibility na tinatawag. So sa atin din po, sana kung kayo ay mga employer, business owner, magandang practice po ito. It's a good Christian testimony kung meron tayong command and responsibility. I remember when I was in Sumulong College, yung boss ko po doon, kahit medyo, dahil matandang dalaga, laging galit, yun ang isa sa na-appreciate ko sa kanya. Meron siyang command and responsibility. Pag meron ng problema sa office, hindi niya ako iniiwan mag-isa. Hanggat kaya niya akong saluhin. Di ba, Kuya Bert? Pero yung boss ni Kuya Bert, pag may problema si Kuya Bert, bahala ka dyan, Bert. Iniiwan siya ni Ma'am Sally noong time na yun. Pero si Ma'am Mary, yun po yung na-appreciate at natutunan ko sa kanya. Hanggat maaari, pag may problema sa mga subject mo, wag mo silang iiwan. Command and responsibility. Take accountability. Okay? So, pero hindi ganito yung nangyari po kay King Saul, Talagang sinisi pa niya yung ibang tao. Sila kasi, ang gusto lang niyang kunin yung mabuting bagay. Sumunod ako. Pero sila, sabi niyang ganun. Hindi nila sinunod ang Panginoon. Kinuha nila yung mga magagandang bagay. Pero it turned out
kahit yung sinasabi niyang pagsunod sa Panginoon, hindi pala niya totally talaga din sinunod si Lord. Kasi ang utos, tupukin lahat ng mga Amalekites. Pero kung babalikan natin yung history ng Israel, ang dami pa pong mga Amalekites na natirang buhay. Even si King David, yung susunod na hari kay King Saul, he had later to deal with the Amalekites in 1 Samuel chapter 27. Ilang chapter lang po yun, no? From 15. May Amalekites pa rin. So hindi talaga sinunod ni King Saul. Si Haman, yung isang tao na kung saan ay gustong tupukin lahat ng mga Jewish people nung panahon ni Esther. Siya po ay descendant ni Agag. Di po ba? Ano pa po? Most ironic, nung si King Saul po ay namatay sa battlefield, yung final thrust of the sword ay galing po sa kamay ng isang Amalekite. So talagang self-deceive si King Saul. Kala niya sinunod niya yung utos ng Lord, pero hindi po talaga. When we don't obey God completely, the leftover portion will surely come back and trouble us, if not kill us. So yan po yung mangyayari. Kaya talagang sundin natin para hindi tayo mapahamak sa bandang dulo. Pride and disobedience make us blind and deaf to our own sin. May naalala po ba tayong Bible character na ganito rin na nangyari? Remember Adam and Eve? Because of their pride and disobedience to God, they don't want to take full accountability sa kanilang kasalanan. Dito po nauso yung pagtuturuan eh. Naalala po natin yung blame shifting. Kasi, yung babae na binigay mo sa akin, Panginoon, siya yung nagtukso. Siya yung nag-alok sa akin. Yung babae, hindi rin papatalo. Naghanap din na matuturo. Tinuro yung ahas. Kawawa yung ahas, wala na siyang maturo. Di po ba? Kaya pansinin niyo po, ito yung human nature. Madalas, imbis na akuin agad natin yung kasalanan natin, una, hahanap muna tayo ng pwedeng masisi. Or kung wala kang mahanap na masisi, yung nagtutuwid sa'yo, imbis na makinig ka sa sinasabi, hahanapan mo ng mali. Bakit kami makikinig sa'yo? Ikaw nga. Sila nga. Tama po? Same attitude with King Saul. Because of pride, hindi na siya nagpapakumbaba na makinig. Gusto na lang niya makipagtalo. So what was completely obvious to Samuel at that time was invisible to Saul. Sabi ni Samuel, sinunod mo ang utos ng Lord? Ano tong naririnig kong mga hayop? Meh. Mwa. Ay, ano ba yun? Ano ba yung sound ng mwa? Ayan. So, sabi ni Samuel, ano itong mga narinig ko ng mga hayop na ito? So, para kay King Saul, wala siyang maling ginawa. At kung may mali man, hindi niya ito willing na aminin. Ang gagawin lang niya, ibabato niya ito sa ibang tao. So, beloved, kapag lagi tayong sumusuway sa kalooban ng Panginoon, magiging normal na ito sa atin. Sabi ko nga, magiging kalos na po yung ating mga puso at hindi na natin makikita yung sarili nating mga pagkakasala. So sana po, pag umabot tayo, kung nakikita nating umaabot tayo sa point na ito, mag-take accountability tayo sa isa't isa. Kaya po merong church, okay? Kasi naririto tayo para magtulungan. Minsan ako may mga ina-approach din ako mga tao. Kapatid, sa tingin mo, kumusta yung ginagawa ko bilang pastor? Okay? Si Kuya Bert din, minsan sinasabihan ko, Kuya Bert, pag may mga nakikita po kayo na kailangang i-correct sa akin, kilala niyo po ako, sabi ko sa kanyang ganun, sabihan niyo lang po ako. So sana ganun tayo. We take accountability to each other para mabura yung pagiging matigas ng ating mga puso. Kasi sa totoo po yun, hindi mo na yan makikita kapag kalos ka na. So kailangan nating magsalamin sa buhay ng isa't isa at sa salita ng Panginoon para makita natin yung tunay nating katatayuan sa kanyang harapan. So next po, disobedience blinds us to make alibis in verse 21. So ito na nga po, yung ginawa ni King Saul. So dahil na-corner na siya, naghahanap ngayon siya ng maaari niyang ibigay na alibay. Paano ko ba ma-justify itong Obviously, hindi naman talaga ako sumunod. So sabi niya, ano daw yung purpose? Kasi kinuha lang naman niya nila kasi gusto nilang gamitin para ialay sa Panginoon. Ginamit pa niya yung spiritual na bagay po, para i-justify, para makapagpalusot. Kasi corner na siya Talagang gusto niyang tumakas hanggat maaari. Pero, ano yung totoo? Pag pumunta tayo sa verse 24, kaya siya nag-consent na kunin yung mga bagay niyon. He admitted that he was actually afraid of the people.
And he obeyed their voice rather than obeying the voice of the Lord. So yung verse 24, nag-reflect yung verse 1. Anong sabi ni Samuel? King Saul, obey the voice of the Lord. Pero pagdating sa verse 24, inamin niya na, Samuel, kasi natakot ako sa mga tao eh. Kaya inayaan ko na lang, wala akong ginawa. So beloved, hindi po natin pwedeng i-substitute ang mga religious rituals o yung ginagawa natin for the Lord to justify our disobedience sa Kanya. Tama po? Hindi pwedeng, halimbawa, naglilingkod naman ako sa Panginoon marami akong ministries. Hindi ko na lang isi-settle yung aking problema sa aking mahal sa buhay or sa aking kaibigan. Hindi po pala pwede yun. Hindi mo pwedeng i-justify na dahil naglilingkod ka, ay okay na lang ito. Kung meron ng pinapagawa na malinaw ang Panginoon sa area na to, hindi natin ito pwedeng gamitin. Hindi pwedeng sabihin natin na, ay okay lang na sumusuway ako sa magulang ko. Choir member naman ako, maganda naman boses ko eh. Kakantahan ko na lang yung magulang ko. Pwede po ba yun? Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. Hindi po okay na, hindi okay ang fellowship nyo bilang mag-asawa. Kasi sasabihin mo, dami naman akong ka-fellowship sa church. Okay naman kami ng mga bumiso, may kakwentuhan naman ako, linggo-linggo. Okay naman kami ng mga laymen. Hindi po pala okay yun. Kung may problema sa relasyon ng mag-asawa, dapat po inaayos. Hindi natin pwedeng gamitin yung ibang mga paglilingkod natin ginagawa sa Panginoon para i-patch natin at sabihin natin, Lord, na okay lang. Huwag tayo magbulag-bulagan kapag ang isang bagay ay hindi talaga okay sa harapan po ng Panginoon. We set aside yung clear will ni God na as if okay lang kasi meron tayong religious performance just like ni King Saul. No! Hindi po nalulugod ng Panginoon. I hope we will not be like King Saul na maghahanap tayo ng mga alibis para malusutan po natin yung ating kasalanan, yung ating rebellion, at pagiging insubmissive sa kalooban ng Panginoon. So tandaan po natin, panglima, disobedience has consequences. At ang problema nito mga kapatid, paano kapag ang consequence ay irreversible na? Wala na tayong magagawa para baguhin pa. Minsan may mga lifetime effect ito kapag tayo po ay hindi sumusunod sa Panginoon. Kay King Saul, ano po yung naging effect, consequence ng kanyang kasalanan? He was rejected as the king of Israel. Nabasa po natin yan sa verse 23, no? Ito po yung isinasalarawan nung aalis na si Samuel, no? Sabi ni King Saul, no, bumalik ka dito. Wag mo wag mo kong hayaang mapahiya sa harapan ng mga elders. Paghawak niya sa damit ni Samuel, napunit yung laylayan ng damit ni Samuel. And that signifies yung punit or pagkakabawi ng Panginoon sa pagtatalaga sa kanya bilang isang hari. And he was actually not repentant at that time. Kaya niya pinapabalik si Samuel kasi after pa rin siya sa image niya. Kasi pag umalis si Samuel, mapapahiya siya sa mga elders, mawawalan siya ng authority. So we see fake humility yung kanyang ginagawa po dito. Hindi siya after kasi na-realize niya, nagkasala ako sa Panginoon. Okay? Hihingi ako ng tawad. Hindi. After pa rin siya sa kanyang pagiging selfish and ma-pride ang puso. So Saul was rejected from being king. Although, ito po ay umabot pa ng almost 25 years, no? Bago magkaroon ng panibagong hari, si King David, a man after God's own heart. So, pero final yung naging judgment dito ng Panginoon from Samuel. So, although it was not immediate na, okay, nagkasala ka, wag ka ng hari. Tumagal pa po yan ng ilang years, no? Because God needed almost 25 years to train up the right replacement for Saul. At kahit ano nang gawin ni King Saul, sadly, hindi na po nabago yung consequence ng pagsuway niya sa Panginoon. He even attempted many times to kill King David. We remember the story? Ang dami mga pagkakataon. Ayaw niya talaga mapalitan. Gusto niyang pigilan yung judgment ng Lord. Hindi ka na magiging hari. So nung nalaman niya na si King David yung susunod na magiging hari, talagang he attempted so many times to kill King David. Pero of course, hindi mangyayari yun dahil hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Beloved, kung alam po natin na tayo ay namumuhay, na hindi tayo namumuhay sa kalooban ng Panginoon, hihintayin mo pa ba yung consequences? Yung totoo po, hihintayin mo pa ba yung consequences bago ka bumalik sa Panginoon? What if yung consequence na yon irreversible?
hindi na mababago. Na kahit anong gawin natin kagaya ni King Saul, kahit anong iyak mo, kahit sinong taong lapitan mo, wala ka nang magagawa para baguhin. So do not wait. We do not know ano yung mga maaaring pwedeng mangyari dahil sa katigasan ng ating ulo. And mind you mga kapatid, pag si Lord yung nagdisiplin sa kanyang anak, tatagos yun sa puso natin. Bakit ko po yun nasasabi? Naranasan ko. Naranasan kong mapalo ng Panginoon. At hindi ito madali. Talagang i-humble ka ng Lord para lang mapabalik tayo sa Kanya. Di ba sabi nga, if we can't learn the easy way, yung hard way ang gagamitin ng Lord para ibalik tayo sa Kanyang banal na presensya. So sana po, huwag nating hayaan na magkaroon pa ng mga consequences and even irreversible consequences bago natin maunawaan na mas masarap yung buhay. Alam niyo po, pwede nating ma-enjoy yung buhay without committing sin. Diba? Mga kabataan, yan yung palagi din nating sinasabi. Huwag niyong isipin na killjoy ang Panginoon. No. Ang gusto ng Lord, ma-enjoy natin yung buhay, diba? That we may have it to the full. Yun yung sabi ng Biblia eh. Pero hindi natin may aalis yung tunay na essence ng joy, ng fullness of life apart from God. Kasi siya yung nag-create sa atin eh. We can only enjoy life if we are near Him. And the moment na lumayo tayo sa Kanya, yung inaakala nating magbibigay ng joy, pansamantala, yes, pero after that, consequences. We will face the consequences of our disobedience. Yung iba, bumabalik pag may sakit na. Yung iba, bumabalik lang kapag namatayan na. Yung iba, bumabalik lang kapag nawalan na ng mga ari-arian. So, hihintayin mo pa ba kapatid na mangyari po yung mga bagay na ito? Sana wag po nating hintayin na mangyari yon. Ngayon pa lang, kung alam natin na meron tayong ginagawang kasalanan sa Panginoon at palagi natin itong ginagawa, namumuhay tayo sa pagkakasala, isuko na po natin yan sa Panginoon. Huwag tayo magbulag-bulagan. Huwag natin hayaang yung pride, yung umiral sa atin para sabihin natin okay lang. Because again, it's not okay. Hindi natin pwedeng sabihin pong okay. So what's the core lesson? Number 4. Of course, sabi po ni Samuel kay Saul, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord?" Again, the voice of the Lord is mentioned here. "Behold," sabi niya, "to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Verse 23, "For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry." Tapos yun na nga, "Because thou hast rejected the word of the Lord," ano po yung consequence? "He hath also rejected thee from being king." Obedience is better than sacrifice, mga kapatid. God is after our obedient heart. Because an obedient heart is a mark of true conversion. Remember, John 14:15, sabi po dun sa New Testament, "If you love me," ano daw po yung magiging effect? "You will keep my commandments." So the heart of obedience stems from a love for Christ. 1 John 2:3-6, sabi po doon, "We know that we have come to know Him." Paano daw po? "If we keep His commandments." Ipinaliwanag pa doon, sabi, "Whoever says, 'I know Him,'" kung kiniklaim natin kilala natin si Lord, "but does not do what He commands," sabi, "he is a liar. And the truth is not in that person. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him." So obedience is a mark of genuine transformation. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Jesus lived a life of obedience. Tama po? Si Jesus na po yun, ha? And He even obeyed God until the point of death. Sabi ng Book of Philippians chapter 2. Hanggang kamatayan. Tayo kapatid, hanggang saan yung kaya nating sundin ng Panginoon? Minsan nga, if it demands sacrifice na on our part, humanly speaking, wala naman talagang sacrifice kay Lord, maayaw na tayo. Are we willing? Up to the point of death. "Lord, I'm yours. Whatever will happen, I'm yours." So, ganun kahalaga ganun po ang rason bakit ganun kahalaga yung obedience sa Panginoon. Religious observance without obedience is empty before God. The best sacrificial offering we could bring to God is a repentant heart. So,
week after week, no? Sana nandun tayo, may pagpapakumbaba tayo. And our bodies surrendered to His service for obedience. Kahit may isang tao, no, kaya niyang makapag-offer ng 1,000 sacrifices, ilang oras ng paglilingkod sa Lord, kaya may ibang tao, kaya magbigay ng $1 million sa gawain ng Panginoon. But all those sacrifices mean little if there is not a surrendered heart to God. Sayang po pala, no? Sayang yung ginagawa natin sa Panginoon. So, dun sa verse 23, rebellion is famously equated with the sin of divination and stubbornness with idolatry. It illustrates that choosing your own will over God's is essentially putting yourself in the place of God. Yun po pala yun. Bakit ang pagsuway ay ayaw na ayaw ng Panginoon? Kasi every time sumusuway tayo, imbis na si God yung nasa trono ng ating puso, nilalagay daw po natin yung ating sarili doon sa trono na yon. Inaagaw natin yung posisyon na para lamang at dapat para sa Panginoon lang. So, kaya pakaingatan po natin ito mga kapatid. So, as I end, beloved, meron kayang conviction na nilalagay ang Lord sa heart mo ngayong araw na gusto niyang ipagawa sa'yo? Na tayo ay nagiging hesitant pa? O kaya ay half-hearted lang natin na susunod? So, sana po, no, gawin natin tong buo. Sundin natin. It could be about joining a ministry, tinatawag ka ng Lord. Baka ikaw ay tinatawag sa full-time ministry, pero hesitant ka pa. It could be about forgiving people. God wants you to forgive as He has forgiven us. It could be about changing our attitude. Baka hanggang ngayon may mga nagmumura pa sa atin kahit Christian na tayo, or may mga addiction tayo, may mga vices tayo. It could be about being obedient to your parents. Baka yun yung tawag sa'yo ng Panginoon. Tagal nang matigas ulo mo Baguhin mo na yan. Sumunod ka na sa magulang mo. It could be about sharing the gospel. Huwag mong hayaan na sila lang ang nagmi-mission. Sumama ka. As one body, we have to share the gospel. Or it could be about helping a needy brethren. No? Tinatouch ng Lord yung puso mo para tumulong sa kapatid mo sa Panginoon. Marami mga pwedeng maging call ang Lord. And I believe meron nilalagay sa ating mind specifically right now si Lord. So sana wag po tayo mag-hesitate na ito ay gawin. Magpasakop tayo because total surrender is what counts. Tayo po ay manalangin. Lord, sa umaga pong ito, nagigrieve po ang aming mga puso because we have realized kung gaano po kami kalayo sa iyo. Kung gaanong sa maraming pagkakataon, we call you Lord, pero sarili po namin yung aming sinusunod. Patawad po, Panginoon. Salamat dahil sa pamagitan ng buhay ni King Saul, na-reflect namin yung tunay naming kalalagayan. At bigyan mo po nawa kami ng pagpapakumbaba. Puspusin mo po kami ng pagpapakumbaba upang lahat ng ito ay bitawan na namin. Huwag na kaming magmatigas. Magpasakop po kami sa iyo. I-surrender namin lahat sa iyo sapagkat nais naming maluwalhati ka. Sapagkat ikaw ang aming manunubos at hindi mo po deserve yung half-hearted obedience sa aming pong buhay. Kaya Lord, tulungan mo po nawa kami na sa pag-uwi namin, i-meditate namin ito sa aming puso at isipan. We will not allow Satan para po magtanim ng hesitation sa aming puso at sasabihin namin sa aming mga sarili that we are all yours, O God. We pray this in Jesus' mighty name. Amen. Amen.